araw sa inyong lahat. Ngayon, ating alamin ang mga katanungan kung anong pamamahala ang inalis ni Hesukristo sa Israel. Ano ba ang mga ginawa ng mga taga-Israel kay Jesus? Nagtatanong ang bawat isipan natin kung anong pamamahala ni Hesukristo dito sa mundo natin. Anong kapangyarihan ang meron pa sa kanya bukod sa maraming himalang ipinakita niya sa Israel? Mababasa natin ayon po sa Juan chapter 10 verse 17 to 18. Dahil dito, sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Yan po ang sinabi ni Jesus sa mga taga-Israel. Ganun pa man, wala pa rin naniwala kay Jesus. Bukod pa doon, mga masasakit na salita ang binigay kay Jesus at mga pisikal na pananakit na galing sa mga taga-Israel. Mababasa natin dito yan ayon po sa Juan chapter 10 verse 30 to 34. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay ibinabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Itong kasulatan sa Biblia nagpapatunay sa mga ginawa ng mga taga-Israel kay Jesus. Kaya masisisi mo pa ba ang Diyos na hindi niya tulungan ang dating banal na lugar kung saan di siya nirerespeto at sinaktan pa siya? Sabihin mo, ikaw ba ang Mesiyas? Sabihin ko man, di kayo maniniwala. At kung magtanong naman ako'y, di niyo ako sasagutin. At mula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng tataas-taasang Diyos. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Sinabi mo nga ko nga. Muli, kung ikaw po ang nasa sitwasyon ng Diyos, tutulungan mo pa ba ang bansang nagkait sa'yo bilang Diyos at hari sa bansa na iyon? O mananatili ka pa rin ba sa bansang di ka naman nirerespeto?